Magandang umaga, Joy Nostalgia. Nandito tayo ngayon sa Pasinaya Homes, Bulacan. Samahan niyo akong alamin ang kwento ni Ate Jeline bilang miyembro ng isa sa mga local community foundations dito sa Pasinaya Homes, ang Ugnay. Tao po, Ate Jeline. Ay, ma'am. Hello po. Pasok. Okay lang po. Pasok, pasok. So, ayun po, Ate Jeline. Bilang panimula po ay magpakilala po muna kami. Ako po si Jeline Pilarde, isang homeowners po dito sa Pasinaya Homes, Bulacan. So, may bahay, 4 ang anak. Ikwento niyo po sa amin kung paano po kayo napunta dito sa Pasinaya and gaano na po kayo katagal dito. Bali, nung time na nandun pa lang kami sa Quezon City, sa Sauyo, naghahanap na talaga kami ng bahay. Yung mga kapitbahay ko sa Sauyo, may mga bahay na sila sa Naik, which is Pasinaya din. Nakakuha na sila doon, kaso hindi kami pwede kasi nga ang trabaho ng asawa ko nasa Valenzuela. So, malayo siya. Hanggang sa kakascroll ko sa Facebook, nakita ko nga itong Pasinaya, Bulacan. Lapit lang yun sa Valenzuela. Pinuntahan namin, nagmotor kaming dalawa. Nag-inquire kami dyan sa may office dyan sa may Binayuyo. Yun. Tanong-tanong kami, ganyan. Tapos nagustuhan namin, ang maganda kasi dito, walang equity, walang down payment. So, kinarab namin. So, ngayon po, ano naman pong naging role niyo dito sa Pasinaya community? Kasi isang taon pa lang namin dito. Puti na pumasok yung Joy Nostalgia nga po. Kaya maraming organization ang inaano ng Joy Nostalgia. Yan, napasama po kami. Katulad ngayon, nasa Ugnay po ako. Miyembro po kayo ng Ugnay. Opo. Pwede niyo po kayong ibahagi sa amin kung ano po yung mga ginagawa niyo sa Ugnay. Sa Ugnay po, more on siya sa family formation, parang ganon. Ugnayan ng magpapamilya, ugnayan ng taga-Pasinaya. Sumali pa ako dyan para makilala ko yung ibang ka-homeowners dito. Marami pa akong makilala, ganon. Ano po yung parang mga gawain? Kung Ugnay member ka, ano po yung parang mga task niyo? Kung meron po ba kayong mga task na ginagawa? Nung nakaraan, ginawa po namin yung basic family formation, yung parang sa magpapamilya. Tapos ngayon, bagong pinasok na yung Ugnay, parang sa magulang tsaka sa teens ngayon yung naasikaso namin. Ikwento niyo po sa amin kung paano naman po nabago ng pagkakaroon ng bahay dito sa Pasinaya Homes ang buhay niyo po. Noong una, mahirap kasi nga adjustment, lalo na sa school ng mga bata kasi ang layo nga Tapos ang pamasahe, ganon. Pero kung sa environment naman, okay naman kami kasi nga tahimik siya. Tapos yung kasing ginagawa namin dito sa okay kami ng mga kapitbahay pag wala kaming mga ulam, ano na ulam natin? Ambag-ambag yan. Isang lutuan na lang kami, isang kainan na lang sama-sama kami dyan sa labas kumakain. Yan, yun ang ginagawa namin dito. Ganda po ng samahan niyo. Parang may boodle fight. Yan, araw-araw yan. Kung ano na ulam, maghapon na, yun, may mga malunggay kami dyan sa garden, papaya, sahog na lang. Bukod po sa nabanggit niyo na napakagandang experience niyo po dito sa Pasinaya, ano pa po yung mga magagandang karanasan niyo bilang miyembro ng komunidad na ito? Napasama ako sa organization, nakakakilala ako ng ibang tao, may mga meetings, seminars, nakaka-attend kami. Marami kami natututunan. Siyempre po, bilang kayo po ay close naman po sa inyong mga kapitbahay, paano niyo po ine-engganyo yung iba na umattend ng mga seminars o yung iba po pong mga activities ng Joy Nostalgia Foundation? Sa experience po kasi namin na, as in member din kasi ako ng SPPC, sa church pa lang, sa chapel, marami kaming grupo doon. So, minsan kasi, yung ginagawa namin doon, halimbawa pag Holy Week, nag-aalay ka po kami, so nagbabahay-bahay kami. Tapos, pag may mga pinapasok naman yung Joy Nostalgia ng mga seminar, alam na namin kung sino yung mga pinupuntahan namin. Marami na kami nakikilalang tao na connect na lang, Facebook na lang, invite. Bale, parang dalawa pong purpose yung ginagawa ninyo. So ngayon po, dumako naman tayo pagdating sa values kasi syempre ang pagiging volunteer nasa puso po yan. So para po sa inyo, ano po yung kahulugan ng happiness?
Happiness. Ako kasi simple lang akong tao. Opo. Hindi naman kami ang sa amin lang yung okay kaming lahat, nagkakasundo. Sige lang, go on lang sa buhay. May pera man o wala, sige, kain pa rin kami sa labas, hindi kami nagpapa-apekto, kain pa rin kami, yan. Magsasama-sama pa rin kami, ganon. Dito naman sa bahay, masaya naman kami ng mga anak ko kasi parang magbabarkada lang naman kami. Masaya lang talaga kami pag okay ang environment, okay ang lahat, yung walang problema. Basta kontento kayo, Opo, masaya kayo. So, paano niyo po naipapamalas ang kaligayahan na ito, yung pagiging masaya niyo po sa pamilya niyo, sa organization, and sa community niyo? Share lang. Kung anong meron ka, isi-share mo lang sa kanila. Kung wala ka naman, hindi naman nakakayang o ano na tayo, ganyan-ganyan. Usap-usap lang, magkakasundo, happy-happy lang. So, ngayon po, pwede po ba kayong magbigay ng message sa Joy Nostalgia po? Sa Joy Nostalgia po naman, thank you dahil sa mga pinasok niyong programa sa amin, nakasama ako, marami akong natutunan, at marami akong nakikilalang iba't ibang tao. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Janine. Sa episode na ito ng Pasinayan ng Dangal, ating natutunan kay Ate Jeline na ang happiness ay makakamtan sa pagiging kontento sa kung anong meron ka. Kaya ngayong 2024, let us start counting the things we can appreciate. Muli, ako po si Dorothy Nicole Climaco ng Joy Nostalgia Foundation.